The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The Lord said, "Woe to you who build the memorials of the prophets whom your fathers killed. Consequently, you bear witness and give consent to the deeds of your ancestors, for they killed them, and you do the building. Therefore, the wisdom of God said, I will send to them prophets and apostles. Some of them they will kill and persecute, in order that this generation might be charged with the blood of all the prophets shed since the foundation of the world, from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who died between the altar and the temple building. Yes, I tell you, this generation will be charged with their blood. Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge. You yourselves did not enter, and you stopped those trying to enter." When Jesus left, the scribes and Pharisees began to act with hostility toward him and to interrogate him about many things, for they were plotting to catch him at something he might say. Brothers and sisters, friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maluwalhating pagdating dito po sa inyong dambana, Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Magandang umaga po sa inyong lahat. Puno po ngayon ang simbahan, hindi ko alam kung bakit. Usually, medyo sparse, lalong-lalo kapag ordinaryong araw. Pero ngayon, puno tayo. Bakit kaya? Dahil simula na ng campaign? Maaari din namang naandito kayo sapagkat gusto nyong naandito kayo ng maaga. Kapag alas 6 na misa, ibig sabihin, mas maaga pa kayong nagising sa amin. Thank you very much and welcome. Makikita natin sa ating ebanghelyo na nagtutunggali na naman ang mga Fariseo, ang mga scholars of the law at ang ating Panginoon. At sinasabi pa niya, hinalungkat pa niya yung nakaraan. Sinabi niya, kayo, naglalagay kayo ng mga monumento, ibig sabihin nun, bine-verify o bina-validate ninyo ang ginawa ng inyong mga ninuno. Pinatay ninyo yung mga sugo, mga prophets na pinadala ng Panginoon para kayo ay manumbalik sa Kanya. Hindi ito isang pagtuligsa lamang sa mga hinirang na tao or chosen people, Israel. It was true during the time of Jesus. I think it's also true in our time. In other words, pwede nating parang gawing salamin ang experience ng chosen people. Napakarami ng ginawa, maraming biyaya ang tinanggap ng Israel as a chosen people of God. Pagka chosen people kasi parang nakasandal ka sa pader, di ba? Parang chosen one, di ba? Parang ikaw lang talaga ang mahal ng Diyos. At alam ng mga taong yan na sila ay talagang mahal ng Diyos. Kahit na yung kanilang pinagdaraanan ngayong gera doon sa kanilang bayan, they still believe that they are the chosen people. Pero sa first reading, makikita natin, hindi lamang ang mga Israelites ang chosen people. Even the so-called Gentiles, kasama siguro tayo doon sapagkat hindi naman tayo Hudyo talaga. Ang ating heritage ay hindi Jewish. We are all one, wala nang distinction. So pwede natin rin gamitin salamin ang engkwentrong ito between Jesus and the Pharisees. Maaring tayo rin ay maraming biyayang natanggap sa Diyos. Pero hanggang doon na lamang ba ang ating magiging buhay? Kasi sabi rin dito, kuminsan daw, hinahadlangan natin, we put a stumbling block to those who want to enter and follow Christ as a disciple or to enter the kingdom of God. Sapagkat napakaraming mga batas
ang inimbento ng mga Pharisees and scribes. It's so very difficult, para ang hirap mahalin ng Diyos. And Jesus says, I'll have nothing of that. Hindi pa nga siya natatapos sa kanyang salita, ano ang ginawa ng mga scribes and scholars of the law. Nagplot na naman sila. Gusto nilang itrap ang Panginoon. So ngayon, ang ating hamon, ano kaya ang ating ginagawa sa ating panahon ngayon? Are we also putting stumbling blocks to people who would like to, return to the Lord? Or are we inspiration to them? Alam niyo sa buhay ni Edith Stein, siya ay isang Jewish convert to Catholicism. Nung siya ay nag-iisip pa kung tutuloy niya ang pagiging Catholic, pumunta siya sa isang simbahan. Siyempre yung simbahan sa kanya ay isang bagong experience. At nang siya'y dumaan, just for curiosity's sake, may nakita siyang isang, Katoliko, may dalang paper bag na punong-puno ng groceries. At nag-visit lamang siya, dumaan lamang siya sa simbahan. At yung pagdaang yun, nung babaeng yun, nung isang nanay, maaari, ay na-inspire si Edith Stein na ituloy ang kanyang desisyon na maging Katoliko. Nakita lamang niya isang babae, galing sa tindahan, maaaring pagkatapos dumaan sa tindahan, magluluto at paghahanda ng dinner para sa kanyang pamilya. Kahit nga ho dito sa Manawag, dito ko kami nakatira, so nakikita namin ang buhos ng mga tao, mga pilgrims. And it, personally, it inspires me. Kuminsan napapatanong din ako, why are there so many pilgrims coming here from all over the Philippines? From the north up to the south. Meron pa nga galing sa Sulu, galing sa Mindanao, nag-Roro. Imagine, di ba? So hindi ka pa mai-inspire noon. O di kaya kapag meron kaming opportunity to read some of the letters of petition, maraming mga bagay-bagay na hinihiling nila sa intercession ng Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Kuminsan in desperation talaga. So mapapaisip ka talaga, these are the types of people that inspire us who live here. I was just wondering, perhaps we can also ask you, do we, as a community of Dominican friars, do we inspire you? So in other words, we have to inspire one another to remain faithful to the call to become disciples of Jesus. At yan po ang hamon para sa atin. Hindi lamang ho kami mga religious o mga pari ang magsaserve as an inspiration. We inspire one another to remain faithful followers of Jesus.